Do you think you got a fair shake? Patas ba sila sa'yo sa palagay mo? Personal is patas po, ma'am. Patas. Wala kang naramdaman doon na yung iba, they wanted to put you down, they already had an idea in their mind, or they were biased? For me is okay lang po yun. Tanggap ko po yun. Tanggap mo yun. Ano yung tanggap mo, sir? Yung mga question na for example, yung delivery sa akin yung question ni Senator GB na may mga kontrata ako, yung mga question na masama ako sa presidente. Normal yun. Okay. We're gonna go to that later on. I wanna ask you first, why should the Filipino people believe you when you already lied? In 2016, you faced the Senate, you were under oath, nagsinungaling kayo. Humarap kayo ngayon, you are under oath, tapos sinasabi nyo, ito na ang totoo. Bakit dapat kayo paniwalaan ng taong bayan? Isa po is dahil personal akong involved at personal akong inutusan ni Mayor sa mga nangyayaring patayan noon sa Davao City nung siya ay Mayor pa. And then, pangalawa, yung statement ko, open statement ko yung sa Senate at saka yung sa pag-imbestiga sa akin, it will incriminate me. And then yung seguridad ng mga mahal ko sa buhay at stake ngayon, hindi na sa akin. Okay. Then why did you lie in 2016? Ba't kayo nagsinungaling? Una po is sarili kong seguridad ng pamilya ko. Takot kayo nun? Siyempre. Oo. And then kasama ko din ang mga kasamahan ko sa trabaho, lalo pa si retired SPO4 Sanay Binaventura, si SPO4 Jim Tan. Kasi kami yung magkasama, I know their capacity to kill. Dahil kasama kami. And then ngayon is presidente na amo namin. In 2016, tumatanggap ka ba noon ng allowance kay Pangulong Duterte? Yes, through Sanay Binaventura. Oo. Until when? Until January 2017. Okay. So is it possible na kaya ka nagsinungaling noong 2016 ay you were still on the payroll of the President? Isa yon sa mga, sabihin na lang natin, na posibilidad. Pero 2015, first quarter of 2015, sinauli ko na sana yun kay Sani. Dahil parang mahiya na rin ako. At saka hindi ko nakaya din ang may mga inuutos sa akin na gustong ipapatay na nahalata na ni Sani na marami akong ginagawa ng excuses. So, para sa akin, parang delikadesa. At gusto ko din na kumbaga makawala na rin ako sa grupo ko na parang sa sarili ko parang palagi ako nakakulong kahit kaano kalaki yung allowance ko. It's important that we answer the questions of the public when it comes to your intent and your motivation. So you admit in 2016 tumatanggap ka pa ng allowance and then you lied in the Senate 2016. So it could be a reason. 2017, nagsabi ka na ng sinasabi mong totoo. May allowance ka pa ba nun kay Pangulong Duterte? Last 2017 is January. First week of January, tinanggap ko yun kay Sani. And then, yun na final na yung decision ko na ilalabas ko na ito. So, yung mga ibang nanonood ngayon, they could be asking, baka naman kaya nagsalita ito? Kasi huminto na ang allowance kay Pangulong Duterte. So, what was more important? You wanting to tell the truth? Or because the allowance stopped and then you said, I'm gonna spill all? Ang sa akin is, gusto ko nang ilabas lahat. Dahil isa is, hindi na kaya ng konsensya ko. Pangalawa, yung promise ko sa Diyos nung nakasurvive ako, binigyan ako ng bagong buhay. And then, hindi ko pwede itong dalahin sa libingan ko kung ako man ay mamatay o patayin. Kasi napaka-grabe ang magnitude na ginawa namin.
And then naawa din ako sa mga anak ko na silang mamalasin pagdating ng panahon. You've used spiritual renewal as a reason. Parang na-born again ka, tama ba yun? Yes, nung nakausap ko yung kaibigan kong madre, after the Senate hearing, mga But you first experienced spiritual renewal in 2015. not exactly the spiritual renewal, Okay. pero nag-confess ako sa pari. Oo. Nung first time na nag-dialysis ako sa Davao Doc Hospital, may pari pumunta sa akin, yung kaibigan kong pari. Then nag-confess ako sa kanya, in general, na ito, isa ako sa mga gumagawa ng pagpatay, and then isa ako sa mga death squad, na Okay. pangalanan na Davao Death Squad. So when did you really experience the spiritual renewal that made you want to tell the truth? When after this Senate hearing, nung sinunggaling ako, nakausap ko yung, binisita ko yung kaibigan kong madre na nasa Manila. Doon ko naghingi sa kanya ng kapatawaran kasi alam niya na nagsinungaling ako. And then I sought the sister na kung pwede, may gisik ako sa kanya na mag-audience ako sa isang pari. Dahil dito, ibibigay ko yung written confession ko at magbigay ako ng personal na oral testimony sa mga madre at sa pari na yon. Okay. Ngayon, Arthur, maraming tao ang nakukonsensya. Pero bihira yung maglalakas na loob na sabihin ang Pangulo ng Pilipinas, killer. Totoo po yun. Sino ang tumulong sa'yo para magkalakas ng loob na lumabas at magsalita? Take us through it. Did anyone approach you, assure you? Who did you talk to other than yung madre? Ang sarili ko po, ang sarili kong konsensya, ang sarili kong pananaw na pananalig ko sa Diyos. Okay, but who did you talk to? Because clearly you were able to speak in the Senate. Did you approach Senator Trillanes? Did you approach Senator Laila de Lima? Hindi po. How did you get there? Lumapit po ako sa kaparian, hindi ko lang pangalanan naman for the security. And then sinabi ko sa kanila, through oral testimony, yung lahat ng mga ginawa ko, yung pagsinungaling ko sa Senate kung bakit. And doon din, kung hindi ko nagkamali, that was December 22, 2016, after my retirement. Sinamahan ako ng mga madre. Okay. Doon din binigay ko yung written testimony ko Kanino? sa isang pari. Okay. Maliban sa oral testimony and confession ko, yung written confession ko, binigay ko to prove na sincero ako sa layunin ko. So Arthur, are you telling me that the ones backing you up are members of the Catholic Church? Is that fair? Yes. Okay. So today we're seeing it. So the ones supporting you and in a way giving you moral Spiritual. moral and spiritual upliftment, so to speak, is their priests, nuns, members of the Catholic Church. Yes, ma'am. Okay. Do you think you are being used in any way by the Catholic Church to destabilize the government? No. What makes you say that? Because ako ang lumapit sa kanila. Well, in fact, ako ang nagamit sa church na matupad ko ang personal kong layunin to tell all the truth in family confession. Can you share with us the name of one priest or one nun who helps you? Hindi kaya ma-jeopardize ang security nila, ma'am? Do high members of the Catholic Church approve and know of their support for you? For example, the levels of the bishop. Alam ba nila? Yes. Alam nila. Okay, so it's fair to say you have the backing of the hierarchy of the Catholic Church in the Philippines? In terms of my spiritual upliftment, yes. Okay. Arthur, maituturing mo bang mamamatay tao si Pangulong Duterte? Yes, based on his temper. Temper. Have you ever seen him kill a person?
personally, no. But based on my personal experience sa kanya, on his temper, may sariling description ko sa kanya, is that he has this a momentum of lethal temper. But temper doesn't necessarily mean you're a killer. Why? Because he can summon us or anybody at his disposal to kill someone